ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 8, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas ngayong buwan. Utang ng Pilipinas lumobo sa 18.49 trillion pesos noong Marso. Korte binasura ang petisyon na ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. NBI nilinaw na mark money ang ginamit sa entrapment operation laban sa founder ng online media network na si Franco Mabanta. Anti-political dynasty bill inaasahang maipapasa ng Kamara ngayong Mayo. Batangas Congressman Leandro Leviste at 5 iba pang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation kinasuhan ng DOE dahil sa kabiguang makapaghatid ng kuryente. Metro News QCPD naglabas ng paalala upang maiwasan ang gas and run sa mga gasolinahan. Para sa Science and Technology, 3D bioprinted human skin para sa medical testing na develop ng mga Filipino scientists. Lifestyle News, mga makasaysayang plaza sa bansa, tampok sa bagong commemorative stamps ng PhilPost. Para sa music trivia, kaarawan ngayon ng American singer na nagpasikat ng awiting Poor Little Fool. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, isang restaurant sa Japan nag-viral dahil sa inihahaing sobrang nipis at transparent na slice ng karne ng baboy. Oras po natin, 6:41 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Posibleng tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco para sa buwan ng Mayo. Ayon sa Meralco, ito ay sa gitna ng mahinang halaga ng piso kontra dolyar at mataas na halaga ng spot market at supplier prices kumpara sa mga nakalipas na buwan. Maliban dito ay tumataas din ang demand ngayong panahon ng tag-init. Samantala, inihayag din ng Meralco na susundin nila ang utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na walang ipatutupad na disconnection at pag-ibigay ng staggered payments option sa kanila mga customer nang aabot sa 200 kilowatt hours ang konsumo mula May hanggang July 2026. 774 Balita Ngayon. Umabot sa bagong record high na 18.49 trillion pesos ang outstanding debt ng pamahalaan ng Pilipinas noong Marso ngayong taon. Ayon sa Bureau of the Treasury, ito ay mas mataas ng halos 2% kumpara sa 18.16 trillion pesos noong Pebrero. Ang pagtaas ng utang ng bansa ay dulot ng patuloy na paghihina ng piso at pagtaas ng domestic borrowings. Umakyat sa 12.53 trillion pesos ang domestic debt ng bansa, habang ang external debt naman ay tumaas sa 5.95 trillion pesos hanggang sa katapusan ng first quarter. Samantala, trabaho at pag-unlad itinulak sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area Summit sa Cebu. Detalye ihahatid ni Chanel Salazar. Pinagtibay ng mga bansang kasapi ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area ang kanilang pagkakaisa para palakasin ang ekonomiya, kabuhayan at koneksyon sa rehiyon sa ginanap na Special BIMP-IAGA Summit sa Cebu. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalagang maisakatuparan ng mga plano sa pamamagitan ng mga programang magbibigay ng mga trabaho, magpapalawak ng oportunidad at magpapalakas ng ugnayan ng mga komunidad sa sub-region. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas para mapabilis ang pag-unlad sa mga lugar na kulang pa sa oportunidad at serbisyo.
Ang BIMP-IAGA ay isang regional cooperation initiative na nakatuon sa pagpapalago ng ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng buhay sa mga karatig lugar ng 4 na bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyong inihain ni Attorney Manasseh Carpio na humihiling na pigilan ng impeachment proceedings laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na order ng RTC Branch 81 na may betsang May 6, iginit ng korte na wala itong jurisdiksyon sa kapangyarihan ng Kamara na magsagawa ng impeachment process alinsunod sa konstitusyon. Tinanggihan din ng korte ang kahilingan para sa writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Bogie D., House Committee on Justice Chair at Batangas Congresswoman Jervil Luistro at Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza. Binigyan din ng korte na lehitimo ang kapangyarihan ng komite na mag-issue ng sabina bilang bahagi ng kanilang mandato. Samantala, Senador Kiko Pangilinan bukas sa alok na maging impeachment manager sa paglilitis kay BP Sara Duterte. Narito po report ni Conde Batak. Bukas, si Senator Kiko Pangilinan na tanggapin ang alok na maging Senate Impeachment Manager para sa inaasahang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangilinan, pinag-iisipan pa niya ang suwestyong ito dahil hindi pa naman ito naisa sa pinal at dedesisyonan pa ng mayorya ng mga senador. Paliwanag naman ng mambabatas ang magiging papel kung sakali ng impeachment manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusan sa impeachment trial. Inalintulad ito ni Pangilinan sa isang court administrator na nakatutok sa mga administrative matters na kailangan tugunan bago magpatuloy sa aktual na trial. Ipinunto ni Pangilinan na wala pa sa rules na ipapatupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager at pag-aaralan pa kung kailangang amyendahan ang rules dito. Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Mostly administrative. Just for the smooth, orderly proceedings. So, parang clerk of court or something? yeah, parang court administrator. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na mark money ang perang ginamit sa entrapment operation sa 5 individual kabilang ang Peanut Gallery Media Network o PGMN founder at CEO na si Franco Mabanta. Mababatid na kinwestiyon ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang perang ginamit sa operasyon dahil naka-freeze ang account ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Matibag, gumagamit ang mga law enforcement agency ng mark money o budol money sa mga entrapment operation. Sinabi pa ni Matibag na tunay na pera ang inilalagay sa ibabaw ng bundle habang ang natitira ay binubuo ng mga dummy bills. Nininaw din ni Matibag na walang inilabas na aktual na pera si Romualdez na siyang naghain na reklamo hinggil sa umano'y extortion ni Mabanta laban sa kanya. Sa iba pang balita, kampo ni Leyte First District Representative Martin Romualdez, iginiit na extortion ang ugat ng pag-aresto kay Franco Mabanta at walang kinalaman sa press freedom. Grace Mariano sa detalye. Iginiit ng kampo ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez na extortion o pangingikil ang dahilan ng pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network o PGMN founder Franco Mabanta at walang kinalaman sa press freedom. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, pinipilipit ng PGMN ang tunay na kwento para palabasin na pag-atake sa kalayaan sa pamamahayag at sa mga pumupuna sa gobyerno ang paghuli kay Mabanta. Katwiran ni Atienza, sa demokrasya ay malayang pumuna pero malinaw sa ating batas na isang krimen ang pangingikil. Di ni Atienza, ginawa lang ni Romualdez ang nararapat na pagdulog sa mga otoridad na tiyak gagawin ng sinumang malalagay sa kaparehong sitwasyon. PGMN is twisting the narrative. Ang issue dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag. Lalong hindi ito tungkol sa karapatan ng sinuman na punahin ng gobyerno. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law.
Whatever materials or exposés they claim to possess are irrelevant to the criminal allegations of extortion that are now under investigation. Ayon kay Atienza, hindi maituturing na journalism ang ginawa ng PGMA na pag-produce ng video na hindi nito inilabas sa publiko at sa halip ay ginamit sa pangingikil. Di ni Atienza ang anumang ebidensya ukol sa maling gawain ng sinumang opisyal ng gobyerno ay dapat ibigay sa mga otoridad at hayaang aksyonan ng mga kaukulang institusyon sa halip na gamitin sa panghihingi ng pera. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, target ng Kamara na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill ngayong Mayo o bago magsara ang unang regular session ng 20th Congress. Inihag ito ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, 1st District Congressman Zia Alonto Adyong, na chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na dumidinig sa panukala. Binanggit ni Adyong na nagkausap sila ni House Speaker Bogie D at House Majority Leader Sandro Marcos hinggil sa pagnanais silang maipasa na ang panukala. Noong Abril ay sinimulan na ang debate sa plenaryo ng Kamara patungkol sa Anti-Political Dynasty Bill at ayon kay Adyong magpapatuloy ito sa susunod na linggo kung saan 6 na kongresista pa ang nakalinyang mag-interpolate. O narito ay muling nanawagan si D para sa pagbasa ng Anti-Political Dynasty Bill na anyay makatutulong para palakasin ang tiwala ng taong bayan sa institusyon. PNP tutulong sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Narito naman ang report ni Angel Garcia. Handang tumulong ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng planong price cap ng pamahalaan sa bigas upang mapanatiling matatag ang presyo nito sa mga pampublikong pamilihan sa buong bansa. Ito'y matapos ihayag ng Department of Agriculture na hihingi ito ng saklolo sa PNP at sa Department of Trade and Industry para sa mas mahigpit na pagbabantay sa merkado. Naghihintay na lamang ani ang DA na executive order para formal na maipatupad ang price ceiling sa mga iniangkat na bigas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagbigay na siya ng direktiba sa mga lokal na pulisya upang tiyakin ang strategic deployment sa mga pampublikong pamilihan at mabantayan kung nasusunod yung mga itinatakdang presyo ng pamahalaan. Dagdag pa ni Nartates, makikipag-ugnayan din ang PNP sa lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na inspeksyon sa mga palengke. Hinihimok naman ng pambansang pulisyang publiko na agad i-report sa mga otoridad ang mga negosyanteng hindi susunod sa ipapatupad na price cap ng DA. Angel Garcia ng DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Kinasuhan ng Department of Energy o DOE si Batangas Congressman Leandro Leviste at iba pang opisyal ng Solar para sa Bayan o SPSB sa Department of Justice o DOJ dahil sa umano'y paglabag sa Revised Public Service Act at kabiguang maghatid ng kuryente sa mga liblib at underserved na komunidad. Si Energy Secretary Sharon Garin mismo ang personal na naghain ng reklamo sa DOJ laban sa kumpanya na itinatag ni Leviste. Noong 2019, nabigyan ng Solar Philippines ng 25 taong mega franchise sa ilalim ng Administrasyon Duterte upang magtatag at magpatakbo ng mga solar-powered microgrid sa mga hindi nasusuplayan at kulang sa supply na lugar sa iba't ibang lalawigan. Gayunman sa inihaing reklamo ng DOE, nakasaad na halos 7 taon na ang nakalilipas, ngunit bigo ang kumpanya na i-operate ang prangkisa na nakuha noong 2019. Nakasaad din sa reklamo na walang record na nakakuha ang SPSB ng mga kailangang permit o nagbigay ng kuryente sa mga benepisyaryo. Inihayag pa ng DOE na nakompromiso ang energy security ng bansa, lalo na ngayon nasa gitna pa naman ng krisis at napakamahal ng kuryente. Samantala, mahigit 9,000 OFW na iuwi ng Pilipinas mula sa Middle East. Buong detalye ihahatid ni Gina Mape. Umabot na sa 9,038 overseas Filipino workers ang naiuwi ng pamahalaan galing sa Middle East mula nang simulan ang repatriation efforts noong March 5 dahil sa patuloy na tensyon at kaguluhan sa rehiyon. Mayroon na rin 17,517 OFWs ang nabigyan ng financial assistance mula sa DMW Action Fund, kabilang ang mga sumailalim sa repatriation at mga OFW na naapektuhan ng kabuhayan ngunit nananatili pa
sa mga apektadong bansa. Sa bilang na ito, 9,822 OFWs ang nakatanggap ng financial assistance, samantalang 7,695 naman ang nabigyan ng on-site na tulong pinansyal. Bahagi ng agarang suportang ipinagkakaloob ng pamahalaan ang $200 assistance para sa mga OFW na apektado ng krisis at naghahanda ng umuwi ng Pilipinas. Ayon sa DMW, magpapatuloy ang repatriation efforts at pagbibigay ng suporta upang matiyak ang ligtas at maayos na pag-uwi ng mga apektadong OFW alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6:54 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Naglabas ng ilang paalala ang Quezon City Police District o QCPD upang maiwasan ang insidente ng gas and run sa mga gasolinahan sa lungsod. Kabilang sa safety tips ng pulisya ang pagiging mapagmatyag sa mga kahina-hinalang sasakyan at individual, lalo na ang mga walang plaka o tila nagmamadali. Payo rin sa mga gasolinahan hanggat maaari ay hingiin muna ang bayad bago magkarga ng gasolina, partikular sa mga eksaktong halaga lamang ang ipapakarga. Hinikayat din ang mga establishmento na tiyaking gumagana ang kanilang CCTV at dashcam bilang ebidensya sakaling magkaroon ng insidente. Inirekomenda rin ng QCPD ang paglalagay ng karagdagang safety barriers upang makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan sa gasoline stations. Una rito, sumuko na sa QCPD ang suspect sa viral gas and run incident sa Mindanao Avenue na tinakasan ang 1,500 pesos na halaga ng gasolina at idinahilan na tuliro lamang siya kaya hindi nakapagbayad. Gayunman, desidido pa rin ng pump attendant na ituloy ang reklamo laban sa driver. Isa pang Metro News, gastronomic tour isasagawa ng Pasig City LGU. Detalye po ihatid ni Jonah Bakiran. Muling magsasagawa ang pamahalaang lungsod ng Pasig ng isang gastronomic tour. Ayon sa Pasig City Public Information Office, ginawa ito bilang pagkilala sa mayamang food culture ng lungsod. Gaganapin ang nasabing event sa darating na Sabado, May 9, 2026 mula sa oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa pangungunan ng mga tour guide mula sa Pasig Cultural Affairs and Tourism Office. Sa rolling tour, 30 kalahok ang lilibot sakay ng sasakyan patungo sa 5 kilalang lokal na kainan sa Pasig na layong matuklasan ng kwento sa likod ng kanilang orihinal na recipe na patuloy na tinatangkilik ng mga Pasigenyo. Kabilang din sa itinerary ang Alex Lugawan and Sisling, Aging's Food Delight, Panaderia di Masalang, Ados Pansiteria at Charings Halo-Halo Special. Para naman sa mga nais sumali o lumahok, mag-register gamit ang link na nasa Facebook page ng lungsod. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 38 centavos, nasa 72 pesos and 14 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 83 pesos and 44 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 36 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng May 7, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 47, 11, 24, 33, 48, at 2. Muli ang winning number combinations ay 47, 11, 24, 33, 48, at 2.
Mayroon itong jackpot prize na 25 million pesos. Sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 28, 20, 36, 29, 11, at 27. Muli ang winning number combinations ay 28, 20, 36, 29, 11, at 27. At may jackpot prize ito na 10 million pesos. Yan ang recap ng resulta ng May 7, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dumako naman tayo sa jackpot estimate prices para sa Mega Lotto 645. 15 million pesos, habang 75 million pesos naman sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, nakabuo ang isang grupo ng mga Filipino scientists ng 3D bioprinted human skin equivalent para sa biocompatibility testing. Sinabi ni John Vincent Celesta, ang project leader, na nilikha ang naturang produkto para magbigay sa mga pharmaceutical company ng isang viable sample para sa topical formulations. Ani Celesta, ang 3D bioprinted human skin na ginawa para sa lokal at mas mabilis na testing ay mas mura at mas makatao kumpara sa kasalukuyang standard ng industriya. Layon anya ng produkto na baguhin ang tradisyonal na paraan ng biocompatibility testing para upang matiyak na ligtas na gamitin ang mga medical products sa human tissue. Sa kasalukuyan, nag-file na ang team ni Celesta para sa trademark na Aghamia at nagsanay ng mga individual sa cell culture at 3D bioprinting. Ang 3D bioprinted human skin equivalent ay patuloy na sumasa ilalim sa development na may nagpapatuloy na validation ng morphology, cell viability at permeability. Target din ng grupo ni Celesta na magtatag ng isang first of its kind biomedical testing laboratory sa Western Visayas. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, mga makasaysayang plaza sa bansa tampok sa bagong commemorative stamps ng PhilPost. Detalye po yatid ni Mika Fajardo. Itinatampok sa bagong commemorative stamps ng Philippine Postal Corporation of PhilPost ang mga makasaysayang plaza mula sa iba't ibang panig ng bansa. Makikita sa stamp series sa mga kilalang public plaza na matagal nang nagsisilbing mga sentro para sa mga social, religious, political at cultural activities ng mga komunidad sa bansa. Kabilang sa koleksyon ng Santa Barbara sa Iloilo, Bacolod City Plaza sa Negros Occidental, Tabaco Plaza sa Albay, Vegan Plaza sa Ilocos Sur, Zamboanga Plaza sa Zamboanga del Sur, San Carlos Plaza sa Pangasinan at Plaza Roma sa Intramuros, Manila. Ang mga seller ay dinisenyo ng in-house artist ng PhilPost na si Jose Antonio Jaime sa pakikipagtulungan kay Judith Nerick ng Filipino Heritage Festival Incorporated, habang ang mga larawan na ginamit sa serye ay nakakredit kay architect Paulo Alcazaren na isang landscape architect at urban planner at kilala sa kanyang trabaho at pananaliksik sa mga pampublikong espasyo sa Pilipinas. Bahagi ang stamp release na ito ng pakikiisa ng PhilPost sa pagdiriwang ng National Heritage Month ngayong buwan na nagtatampok sa mga cultural landmarks at makasaysayang pagkakakilanlan sa buong bansa. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan ngayon ng American singer na nagpasikat ng awiting Poor Little Fool. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 8, taong 1940, isinilang sa New Jersey, USA si Eric Hilliard Nelson o mas kilala sa kanyang stage name na Ricky Nelson. Si Nelson ang nagpasikat ng kantang Poor Little Fool na naging kanyang kauna-unahang #1 single. Isa rin siyang musician na tumutugtog ng clarinet, guitar at drums. At isa rin siyang songwriter na nakasulat ng ilang mga kanta. At maliban dito, isa rin siyang aktor na naging bahagi ng ilang pelikula at ilang television shows. Noong 1959, nakatanggap si Nelson ng nominasyon sa Golden Globe bilang Most Promising Male Newcomer matapos niyang bumida sa pelikulang Rio Bravo.
Samantala, maliban sa Poor Little Fool, ilan pa sa mga kilalang awitin ni Ricky Nelson ay ang Garden Party, Traveling Man at ang A Teenager's Romance. Sa edad na 45, pumanaw si Ricky Nelson noong December 31, 1985 matapos bumagsak sa DeKalb, Texas ang sinakyang eroplano kasama ang kanyang banda at kasintahan. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, nag-viral sa social media ang sikat na Eat All You Can hot pot restaurant chain sa Japan na Shabuyo dahil sa napakanipis at tila transparent na karne ng baboy na inihahain nito. Ang ultra-thin cuts ng karne ay binansagang stealth pork sa social media at umani na ng iba't ibang komento mula sa mga netizen. Isang netizen naman ang nagsabi na kung gusto lang naman ng restaurant na makatipid, sana ay hindi na lang sila nag-alok ng Eat All You Can. Sa kabilang banda, may nagsabi rin naman na may advantage rin ng ganito kanipis na hiwa ng karne dahil mas maraming makakain ang mga customer. Dahil sa atensyong nakuha nito sa social media, napilitan ng maglabas ng statement ang pamunuan ng restaurant. Humingi sila ng paumanhin at tinaming may ilan silang branch na naghahain ng karne na hindi pumasa sa orihinal na pamantayan ng kanilang kumpanya. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Friday. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan. Yung araw po na ito para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Nahihikayat ba kayong gumamit ng solar energy sa gitna ng mataas na singil sa kuryente? Ayan mga kanyusik, na ikukonsidera nyo ba yung paggamit ng solar energy? Dahil nga naman sa panahon ngayon tumataas po talaga ang presyo ng kuryente. So para po sa inyo mga opinyon, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, May 8, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.